Hello! Magandang araw sa mga subscribers ng Tax Tutorials for MSME. Kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Ang aking tutorial video ngayon ay para sa mga taxpayers na nag-register simula noong January 1, 2025 hanggang March 31, 2025 na wala pang transactions. For example, itong aking taxpayer ay nag-register lang siya noong March 6, 2025. So, nag-prepare pa ng mga permits, nag-prepare pa ng shop. So, hindi pa talaga siya nakapag-operate. So, for the first quarter, wala pa siyang sales. Wala pang dapat bayaran na taxes. Pero hindi nga pwede na kapag zero sales ay hindi mag-file ng quarterly percentage tax. Kahit walang transactions ang business, kapag registered na sa Bureau of Internal Revenue, kailangan pong mag-file kapag dumating na yung deadline. Ang deadline ngayon ng quarterly percentage tax, April 25, 2025. Na ang cut-off na ang covered na mga buwan ay January, February, and March. Para hindi na ako mag-edit ng mga personal identification, gumawa ako ng taxpayer na generic lang. Kapag bago pa lang nakapag-register, kailangan po kayo munang mag-download ng offline EBIR Forms Package version 7.9.4.2. Yan po ay makikita sa website ng BIR. Papakita ko po kung saan siya. Dito sa e-services, sa EBIR Form, Electronic Bureau of Internal Revenue, or EBIR Forms. Then, to download the offline EBIR Forms Package version 7.9.4.2, click here. Okay, kapag na-download na, sundan na lang yung instruction kung paano mag-install. Meron na akong tutorial video kung paano mag-install ng EBIR form. Dito na tayo sa aking EBIR form. Kapag naka-install na ng EBIR form, at pag-open, kailangan munang gumawa ng taxpayer profile. Kailangan i-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, last name, first name, middle name kapag self-employed individual. Kapag non-individual naman, corporation, yung registered name, company name. Then, registered address, zip code, telephone number, and email address. Yung email address dapat active dahil doon matatanggap ang tax return receipt confirmation galing sa EBIR. Dito sa list of BIR forms, select BIR form 2551Q V2018 quarterly percentage tax return. Then click fill up. Then confirm tax identification number. Kunyari lang to. Kasi hindi, mahihirapan akong mag-edit pa. Email address. Okay. Background information save. Click again. Okay. Automatic na yung name, TIN, registered address, contact number, and email address. Dito na tayo sa other details ng ating tax filing. Click calendar. 2025 ang year natin ngayon. First quarter yung fina-file natin. Amended return, no.
Kung ang gagamitin mong tax type ay 8%, i-click ang 8%. Then, click validate, save, click submit. Click OK. Then, click OK kung sa actual. Pero ngayon, hindi ko na siya i-click dahil sample lang ito. Okay. I-edit ko muna. What if ikaw naman ang mag-choose ng graduated income tax rate? Kapag sinabing graduated income tax rate, may dalawang pagpipilian. Itemized deduction and optional standard deduction. Pero dito sa 2551Q, pipiliin lang natin ang graduated income tax rate. So, pag nag-choose ng graduated income tax rate, kahit wala kang sales, kailangan mong mag-fill out dito ng page 2. Try kong i-validate Click validate. If you are filing zero transaction, please select the applicable ATC in page 2, schedule 1. So, click next. Dito sa ATC, kapag non-VAT, person exempt from VAT under section 109, BB section 116, ang pipiliin ay PT010. Kapag naman TNVS with CPC, Common Carriers Tax, ibig kong sabihin, kapag may CPC na yung TNVS, Common Carriers Certificate of Public Convenience pala ang meaning ng CPC. So, ang tax code ay PT040, Domestic Carriers and Keepers of Garage. Yun. Yan, i-click lang ang PT010. Wala nang sales kasi no transactions nga. Validation successful. Yan, wala, zero lang. Then, click save. Click OK. Then, click submit. Final copy. Click OK. Kapag sa actual kayo ay mag-file na, i-click nyo itong OK. Then, makaka-receive kayo ng submit successful na message. Makikita nyo yan sa other videos ko. Mayroong successful, submit successful. Then, hihintayin na lang sa email address ang tax return confirmation receipt. Okay? Pagkatapos ma-submit, pwedeng mag-print. Meron na rin akong tutorial video kung paano mag-print ng tax returns. Okay? Tapos na tayo. Sana may natutunan po kayo sa aking tutorial video ngayon. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Kung meron kayong questions, pwede kayong mag-comment sa comment section ng aking video. And pwede nyo pong i-share sa mga iba pang mga taxpayers na ganito din yung questions sa akin. Ipinakita na sample. Thank you so much guys. Bye!